Kumusta mga kasaliksik? Isang mahalagang tagumpay ang naabot ng Ukraine matapos makuha ang hindi mapapasubaliang ebidensya na aktibong nakikilahok ang mga sundalo ng North Korea sa digmaan sa panig ng Russia sa rehiyon ng Kursk. Matagal nang may mga usap-usapan at alegasyon na suportado ng drone footage at ebidensya ng mga nasawing North Korean soldiers sa larangan ng labanan. Gayunpaman itinanggi ng Russia at North Korea ang mga paratang na ito. Noong Sabado, January 11, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa X, dating Twitter, ang pagkakadakip ng dalawang North Korean military personnel. Bagamat sugatan, ligtas na naihatid ang mga bihag sa Kiev, kung saan sila kasalukuyang iniimbestigahan ng Security Service of Ukraine. Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang pagliko sa digmaan sapagkat sila ang unang buhay na patunay ng direktang pakikilahok ng North Korea sa madugong digmaan ni Putin. Ang dalawang sundalo, isang 20 taong gulang na rifleman at isang 26 na taong gulang na sniper ay kabilang sa Reconnaissance General Bureau ng North Korean military. Bagamat sugatan sa panga, may bali sa binti at may sugat sa kamay, ligtas ang kanilang kalagayan. Sa kabila ng mga hadlang sa komunikasyon dahil hindi sila nakapagsasalita ng Ukrainian, English o Russian, nagtutulungan ng mga Ukrainian interpreter at ang South Korean National Intelligence Service upang mapabilis ang interogasyon. Sa mga paunang investigasyon, isiniwalat ng isang sundalo na wala silang ideya na sila'y ipapadala sa digmaan. Ang akala nila'y sila'y kalahok lamang sa isang military exercise hanggang sa sila ay dumating sa Russia. Binago nito ang mga pananaw ukol sa papel ng North Korea sa digmaan. Ang karaniwang pag-aakala ay ang mga sundalo ng North Korea ay ipinadala sa ilalim ng utos ni Kim Jong-un, sanay sumunod ng walang tanong at handang mag-alay ng buhay para sa rehimen. Ngunit lumalabas na marami sa kanila ang nadadala sa maling impormasyon at napipilitang lumaban sa ilalim ng mapanupil na sistema, tirahan at medical na tulong. Ang isa sa mga linya na nakasulat ay sumuko ngayon at sumama sa South Korea bukas, na tumutugon sa kanilang pangarap na takasan ang mapanupil na rehimen ng North Korea at makaranas ng kalayaan sa South Korea. Sa kabila ng limitadong datos ukol sa tagumpay ng kampanyang ito, malinaw na ang Ukraine ay gumagawa ng paraan upang makuha ang tiwala ng mga sundalong North Korean at mailigtas sila mula sa digmaang hindi nila pinili. Ang mga sundalong ito na nagmula sa isang rehimeng nagkulang sa pagpapahalaga sa kanilang karapatan ay tila nalinlang at naiwan sa isang digmaang hindi nila ganap na naunawaan. Ang layunin ng Ukraine na may pakita ang posibilidad ng bagong simula para sa kanila ay isang hakbang upang baguhin ang kanilang kapalaran at ituwid ang maling pananaw tungkol sa kanilang papel sa digmaan. Ang pagkakadakip ng dalawang North Korean soldiers ay isang mahalagang yugto sa digmaan na nagdadala ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kondisyon, operasyon at ang kanilang sapilitang partisipasyon. Sa patuloy na tensyon, ang hakbang na ito ng Ukraine ay hindi lamang nagpapakita ng kahusayan sa estratehiya, kundi nagbibigay din ng pag-asa na maaaring mabawasan ang pinsala at pagdurusa sa mga sundalong biktima ng mas malalaking kapangyarihan. Ang trahedya ng mga sundalo ng North Korea sa digmaan sa Ukraine ay nagbigay ng mas malalim na liwanag sa kalupitan ng sistemang nagdala sa kanila sa isang digmaang hindi nila naiintindihan at hindi nila ginusto. Ang mga kwento tulad ng kay Ryu Seong-hyun, isang dating sundalo ng North Korea na nakatakas sa brutal na rehimen ni Kim Jong-un noong 2019, ay nagbibigay ng konteksto sa mga karanasan ng mga sundalo sa ilalim ng rehimen. Ayon kay Ryu, ang buhay ng sundalo sa North Korea ay higit pa sa tradisyonal na tungkulin militar. Kadalasan, sila'y nagtatrabaho sa mga construction site, nagtitiis sa nagyayelong kondisyon at nabubuhay sa mushy rice na may halong mais. Para kay Ryu, ang ideya ng pagpapadala sa digmaan ay maaaring nakakaakit dahil sa posibilidad ng mas magandang pagkain, isang kalakarang na maaaring nagtulak sa iba pang mga sundalo na lumahok sa labanan. Ang mga detalyeng ibinahagi ng dalawang nadakip na sundalo ng North Korea sa Ukraine ay lalong nagbigay liwanag sa madilim na katotohanan. Ayon sa kanila, dumating sila sa Russia noong November ng nakaraang taon at dumaan lamang sa isang linggong pagsasanay sa ilalim ng Russian military authorities bago sila ipinadala sa front lines.
Sila ay binigyan ng mga luma at di maayos na kagamitang militar at walang malinaw na paliwanag tungkol sa kanilang misyon o ang halaga ng labanan. Ang kanilang kalagayan ay larawan ng desperasyon, mga sundalong hindi handa, walang sapat na kaalaman, at ginamit bilang cannon fodder ng sistemang hindi nagbibigay halaga sa kanilang buhay. Sa isa pang insidente, habang iniimbestigahan ng mga puwersa ng Ukraine ang katawan ng isang sundalo ng North Korea sa rehiyon ng Kursk, natagpuan nila ang isang sulat kamay na liham na nakasulat sa Korean. Ang liham, na may petsang December 9, ay tila mensahe para sa isang kasamahang sundalo na nagdiriwang ng kaarawan. Binabati nito ang kaibigan mula sa malayong lupain ng Russia, malayo sa kanilang tinubuang lupa, at ipinapahayag ang kanilang pananabik sa pamilya. Ang liham na ito ay nagpapaalala na sa kabila ng gulo at karahasan, ang mga sundalo ay mga tao rin na may emosyon, ugnayan, at hangaring makabalik sa kanilang tahanan. Ang kondisyon ng mga sundalo ng North Korea ay lalo pang lumala sa digmaan. Sa harapan sila ay pinipilit na sumulong sa ilalim ng banta ng kamatayan. Kung susulong, sila ay pinapatay ng mga precision strikes, drones o artillery ng Ukraine. Kung mag-atubili o umatras, ang kanilang sariling mga kaalyadong Ruso ang pumapatay sa kanila gamit ang suicide drones o direktang pagbaril. Ang kanilang sitwasyon ay patunay ng pagsasamantala sa kanila bilang mga numero lamang sa isang mas malawak na labanan. Ang mga datos na inilabas ng Ukrainian intelligence at South Korean lawmakers ay nagbubunyag ng matinding pagdurusa ng mga sundalong ito. Mahigit 300 sundalo ng North Korea ang naiulat na nasawi at 27 ang malubhang nasugatan. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ang kabuuang bilang ng mga casualty ng North Korea, kabilang ang mga nasawi at nasugatan, ay umabot na sa 4,000. Bagamat magkakaiba ang bilang mula sa iba't ibang ulat, malinaw na ang mga sundalo ng North Korea ay nagdurusa ng malaking pagkalugi sa digmaan. Ang tanong na lumilitaw ay kung bakit kakaunti lamang ang nadadakip na sundalo ng North Korea kahit na libo-libo ang ipinadala upang lumaban para sa Russia. Ang sagot ay nagdadala ng mas malalim na trahedya. Maraming sundalo ang mas pinipiling magpakamatay kaysa sumuko dahil sa takot sa magiging epekto nito sa kanilang pamilya sa North Korea. Ang sistemang diktatorial sa kanilang bansa ay kilala sa pagpaparusa sa mga pamilya ng mga taksil. Kaya ang pagsuko ay itinuturing na higit pang mas masakit kaysa sa kamatayan. Ang kwento ng mga sundalo ng North Korea sa digmaang ito ay higit pa sa usapin ng geopolitika. Ito ay isang patunay ng trahedya ng tao sa ilalim ng mapanupil na sistema. Sila ay mga biktima ng panlilinlang, sa pilitang inialay sa digmaang hindi nila nauunawaan at iniwan sa isang kalagayang walang pag-asa. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa mga teritoryo o ideolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkilala sa mga buhay na nawasak at ang pangangailangang wakasan ng ganitong uri ng kalupitan. Sa ilalim ng mapanupil na rehimen ni Kim Jong-un sa North Korea, malalim ang ugat ng takot at kontrol sa populasyon. Ang ideya ng collective punishment ay karaniwan, kung saan ang isang sundalong mahuhuli o magtataksil ay maaaring magdulot ng parusa sa buong pamilya nito, kabilang na ang hanggang 3 henerasyon. Ang guilt by association ay ginagamit upang parusahan ang mga pamilya sa mga itinuturing na kabiguan ng kanilang miyembro. Dahil dito, mula pagkabata ay tinuturuan ng mga sundalo na ang katapatan sa rehimen ay mas mahalaga kaysa kanilang sariling buhay o buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang takot sa mga posibleng kaparusahan ang nagkukulong sa mga sundalong North Korean sa isang nakakatakot na siklo. Hindi sila maaaring umatras o lumaban ng epektibo ng walang mabigat na kahihinatnan. Ang kanilang kakulangan sa sapat na pagsasanay at kaalaman ay nagdadagdag pa sa kanilang kahirapan. Maraming ulat ang naglalahad na ang mga tropang North Korean ay hindi handa sa makabagong digmaan. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakaharap ng combat drones at walang sapat na kaalaman kung paano labanan ng mga ito. Ang kanilang pagsasanay ay madalian lamang at ang kanilang kaalaman sa wikang Russian ay limitado sa simpleng mga utos. Ang mga sundalong ito ay gumamit ng mga luma at hindi maayos na kagamitan, habang ang kanilang mga taktika ay tila hango pa mula noong Korean War noong 1950s, mga taktika ng mass infantry charges at static trench warfare na hindi na angkop sa makabagong digmaan.
Sa paglipas ng panahon, nagbago na ang digmaan kung saan mas binibigyang halaga ang teknolohiya, mobility at precision. Ang paggamit ng drones, real-time intelligence at hit-and-run tactics ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Ukraine laban sa mga tropang walang sapat na kaalaman sa makabagong estratehiya. Ang pagsasama ng North Korean soldiers sa digmaan ay nagdulot din ng mga tensyon sa pagitan nila at ng kanilang mga kaalyadong Ruso. Dahil sa language barrier at kakulangan sa koordinasyon, naiulat na ang mga sundalong North Korean ay nag-operate sa maliliit na grupo. Ngunit ang pagiging magkakabukod-bukod na ito ay naging sanhi rin ng kanilang malalaking pagkatalo. Ang mga grupong ito ay naging target ng Ukrainian drones at artillery na nagdulot ng malalaking casualty sa kanilang hanay. Ang sitwasyon ng mga sundalong North Korean sa battlefield ay mas malala pa. Ayon sa mga ulat, maraming sundalo ang natatakot bumalik sa kanilang bansa dahil sa takot sa kaparusahan para sa kanilang pamilya. Ang ilan ay mas pinipiling magpakamatay kaysa mahuli ng Ukrainian forces. Sa kabila nito, may ilang bihag tulad ng 2 sundalong nadakip kamakailan ang nagpahayag ng kagustuhang manatili sa Ukraine kaysa bumalik sa North Korea. Ang isa sa kanila ay hayagang nagsabi na nais niyang mamuhay sa Ukraine matapos mapag-usapan ang mabuting kalagayan sa bansa. Ang isa naman ay tumugon ng may pag-aalinlangan, marahil dahil sa takot o pag-aalala para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng trahedya, tinimbang ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang posibilidad ng pagpapabalik sa mga sundalong North Korean kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag na Ukrainian sa Russia. Gayunpaman, nanawagan ng mga eksperto na huwag ibalik ang mga bihag sa North Korea, lalo na ang mga naghayag ng kagustuhang manatili sa Ukraine. Ang pagbabalik sa kanilang bansa ay halos tiyak na magdudulot ng kanilang kamatayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Russia ay nananatiling walang pag-amin sa direktang presensya ng North Korean troops sa kanilang hanay. Sa halip, gumamit sila ng mga peking pagkakakilanlan upang maitago ang katotohanan. Kabilang ang isang ID na nag-aangkin na ang isang North Korean soldier ay isang lokal mula sa Tuva, Russia. Ngunit sa simpleng pagsusuri, nakita ang maraming pagkukulang at mga maling detalye sa ID na ito, na higit pang naglantad ng desperasyon ng Russia na itago ang kanilang koneksyon sa North Korean forces. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay liwanag sa trahedya ng mga sundalong North Korean, mga biktima ng isang sistemang walang pakundangan na ginamit bilang mga pawn sa isang digmaang hindi nila naiintindihan o ginusto. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kabigatan ng mga kahihinatnan ng ganitong uri ng paniniil at pagsasamantala sa gitna ng digmaan. Ang paggamit ng rehiyon ng Tuva bilang pantakip sa presensya ng mga sundalo ng North Korea sa digmaan sa Ukraine ay isang masalimuot na taktika ng Russia na nabunyag bilang isang desperadong hakbang. Ang Tuva, na kilala sa asyatikong populasyon nito, ay ginamit upang magmukhang natural ang presensya ng mga North Korean soldiers dahil sa pisikal na pagkakahawig nila sa mga tuban. Gayunpaman, maraming butas sa planong ito. Ang mga North Korean soldiers ay hindi marunong magsalita ng Russian at ang kanilang kawalan ng kasanayan sa kultura at wika ay malinaw na nagpahina sa pantakip na ito. Bukod pa rito, ang kanilang mga kakaibang gawi at taktika na halatang hango pa mula noong Korean War noong 1950s ay nagdulot ng mabilis na pagkilala sa kanila sa larangan ng labanan. Ang pagpili sa Tuva bilang pantakip ay nagbunyag ng mas malalalim na issue sa kung paano tinitingnan ng Russia ang sarili nitong mga marginalized na rehiyon. Ang Tuva, na naging bahagi lamang ng Soviet Union noong 1944, ay isa sa pinakamahirap at pinabayaan sa mga rehiyon ng Russia. Ang mga mamamayan nito ay matagal nang nakaranas ng diskriminasyon at kawalang pansin na makikita sa mataas na unemployment rate at mahirap na infrastruktura. Sa kabila nito, ang mga sundalo mula sa Tuva at iba pang rehiyon ay madalas na ipinapadala sa unahan ng mga digmaan na nagpapakita ng sistematikong eksploitasyon sa mga mahihirap at minorya ng Russia. Ang pagbubunyag na ito ay nagbibigay ng mahalagang oportunidad kay Pangulong Volodymyr Zelensky na magpakilos ng mas malaking suporta mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Sa paglalarawan ng digmaan, hindi lamang bilang isang labanan para sa soberanya ng Ukraine, kundi bilang isang pandaigdigang labanan sa pagitan ng demokrasya at autoritarianismo. Matagumpay na naipapakita ni Zelensky ang kalubhaan ng sitwasyon.
Ang pagbunyag ng presensya ng mga sundalo ng North Korea, mga biktima ng isa sa pinakamasahol na rehimen sa mundo, ay higit pang nagpapalakas ng argumento na ang digmaan ay isang hamon sa pandaigdigang kaayusan. Ang pagsali ng mga sundalo ng North Korea sa digmaan ay nagdulot din ng matinding alalahanin mula sa South Korea. Ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Russia ay nagtatakda ng mapanganib na precedent na nagpapakita ng posibilidad na ang North Korea ay maaaring humingi ng kaparehong suporta mula sa Russia sa mga hinaharap na tunggalian, partikular sa Korean Peninsula. Bukod dito, ang pagpapalitan ng teknolohiyang militar tulad ng satellite systems, long-range artillery, drones, at missile technology ay nagdudulot ng mas matinding banta mula sa North Korea na mayroon ng nuclear weapons. Bilang tugon, pinaigting ng South Korea ang kanilang mga diplomatikong at militar na hakbang. Sa diplomatikong larangan, aktibo nilang tinutuligsa ang ugnayan ng North Korea at Russia sa mga pandaigdigang forum tulad ng United Nations na nananawagan ng mas mahigpit na mga parusa laban sa parehong bansa. Sa militar na aspeto, malamang na mas maraming advanced missile defense systems, pinahusay na joint military exercises kasama ang US at Japan, at mas maraming pamumuhunan sa teknolohiya tulad ng drones at artificial intelligence-driven defense systems ang ilulunsad. Ang South Korea rin ay pinabilis ang pagdevelop ng kanilang KF-21 Boramai fighter jets upang mapanatili ang air superiority sa rehiyon. Samantala, nananatiling hindi tiyak ang kapalaran ng dalawang bihag na sundalo ng North Korea sa Ukraine. Ang isa ay nagpahayag ng kagustuhang manatili sa Ukraine, habang ang isa naman ay tila nananatili sa takot at kawalang katiyakan. Sa kabila nito, malinaw na ang pagbabalik sa North Korea ay halos tiyak na magdudulot ng kanilang kamatayan. Si Pangulong Zelensky ay nagbigay diin na handa ang Ukraine na ibalik ang mga sundalong ito sa North Korea kung magaganap ang palitan para sa mga bihag na Ukrainian sa Russia. Gayunpaman, ang posibilidad na manatili sila sa Ukraine o lumipat sa South Korea bilang alternatibong opsyon ay pinag-aaralan din. Ang paggamit ng mga sundalo ng North Korea sa digmaan ay malinaw na nagpapakita ng desperasyon ng Russia, habang ang kanilang mga estratehiya upang itago ang katotohanan ito ay nagbukas ng mas malalaking tanong ukol sa pandaigdigang seguridad. Habang lumalala ang tensyon sa digmaan, ang patuloy na pagbubunyag ng mga ganitong impormasyon ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa mga kalupitan ng digmaan, kundi pati na rin sa eksploitasyon ng mga mahihina at pinagsasamantalahang populasyon.